despite of the nice paycheck that I get and the career, I said, goodbye. I don't mind starting on zero again. Hindi ba nagsisisi si Ruby Rodriguez sa pagpunta sa Amerika? Maraming Pilipino ang nagtatanong nito nang bigla siyang nawala sa Itbulaga pagkatapos ng mahigit 3 dekada. Si Ruby ay hindi lamang basta host, siya ang kaibigang laging kasama sa tanghalian ng bawat pamilya, ang mukha ng noontime show sa loob ng 31 years, at para sa marami, isang simbolo ng katapatan, talento at dedikasyon sa entertainment industry. Pero tulad ng maraming kwento sa likod ng kamera, may mga bagay na hindi nakikita ng publiko, mga dahilan, sakripisyo at personal na laban na hinarap niya bago tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Ipinanganak si Ruby noong Enero 10, 1966 sa isang pamilyang pinahahalagahan ang edukasyon at disiplina. Lumaki siya sa isang pamilya na malapit sa isa't isa at may mga miyembro ring naging public servants at health advocates gaya ng kanyang kapatid na si Dr. Sally Gatchalian. Nagtapos si Ruby sa University of the Philippines, Diliman at naging lisensyadong guro bago pumasok sa showbiz. Ang pagiging guro noon sa preschool ay nakatulong sa kanya na maging mahusay sa pakikipag-usap sa tao, lalo na sa mga bata at masa, isang kakayahang hindi matutunan sa kahit anong workshop sa hosting. Ang unang malaking break niya sa showbiz ay sa sitcom na Okay Ka Ferico, kung saan gumanap siya bilang Amy, ang close na kaibigan ni Faye. Dito niya na ipakita ang kanyang galing sa komedya, timing sa punchlines at natural na karisma. Dahil sa tagumpay nito, napansin siya ng producers ng Itbulaga at noong 1991, opisyal siyang naging host. Mula noon, naging bahagi na siya ng pamilya ng Davarcads sa loob ng 31 years. Isang oras na puno ng tawanan, saya at minsang drama sa likod ng kamera. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Maraming nagtatanong kung bakit niya iniwan ng Itbulaga. Ayon kay Ruby, ang pangunahing dahilan ay ang kalusugan ng kanyang anak na si AJ na may Henoch-Schönlein purpura, isang rare autoimmune disease na nakakaapekto sa mga bato. Dahil dito, mas pinili niyang lumipat sa Amerika upang masiguro ang maayos na medikal na pangangalaga para sa anak. Bukod sa medikal na aspeto, nais niya rin na magkaroon ng mas maayos na special education program para kay AJ. The main reason I really left was for my son. He's a SPED student. Okay, so he's a special ed. Okay, he has intellectual disability. I know that the education here is better, all right, but that's not the main. He has a medical problem. Kasama rin sa plano ng pamilya ang permanenteng paninirahan sa US kung saan naroroon ang asawa, mga anak at iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit hindi naging madali ang proseso ng pag-alis. Noong bumalik ang Itbulaga, sa live studio pagkatapos ng lockdown noong 2020, hindi siya tinawagan ng management. Sa loob ng 31 years, pakiramdam ni Ruby, tila nakalimutan siya ng show. Nag-request siya ng leave of absence, ngunit ang desisyon kung sino ang tatawagin sa live broadcast ay nasa kamay ng management. Ito rin ang nagbigay daan sa mga spekulasyon na di umano'y tinanggal siya dahil sa ugali o hindi magandang relasyon sa producers, mariin itong itinanggi ni Ruby. Nilinaw niya na ang tanging dahilan ng kanyang pagkawala ay ang desisyon ng management at hindi dahil sa alitan sa kanyang mga co-host. Marami ring issue sa social media ang sumulpot noong panahon ng kanyang pagkawala. Napansin ng ilan na hindi na siya nakafollow kay Maine Mendoza kaya kumalat ang haka-haka ng hidwaan. Nilinaw ni Ruby na nagkaroon lamang ng technical glitch at nanatili ang magandang relasyon nila. Mayroon ding mga bashers na sinabing bumagsak ang kanyang career dahil lumipat siya sa Amerika. Ngunit buong tapang niyang ipinaliwanag na ang paglipat ay para sa kalusugan ng anak at kinabukasan ng pamilya. Bukod dito, may ilang espekulasyon tungkol sa financial adjustment at simpleng pamumuhay niya sa Amerika. Ngunit ipinaliwanag niya na ang pangunahing layunin ay health benefits at mas ligtas na kinabukasan ng pamilya, hindi ang yaman o karangyaan. Sa Amerika,
Nanirahan si Ruby sa Los Angeles, California at nagtrabaho bilang local hire sa Philippine Consulate General. Naging bahagi siya ng Assistance to National Section, tumutulong sa pagproseso ng mga dokumento para sa dual citizenship at sinisiguro na may access si AJ sa mga kinakailangang gamot at medikal na serbisyo. Araw-araw, nagko-commute siya sa bus at subway, nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa pamilya, ang malaking pagbabago mula sa glamour at kasikatan ng showbiz. So, how's life right now here in the US? It's fun. Doing the dishes, the laundry, cleaning. Sakit sa balakang, pero you have to do it. Like, is ng banyo, you know? I just cleaned the drain last night. Sa kabila ng simpleng buhay, masaya siyang nakikita ang anak na lumalaki ng maayos at ligtas. Si Ruby ay kilala rin sa kanyang talento bilang host. Hindi lang siya basta magaling sa punchlines. May empathy siya, mabilis mag-isip, at kayang mag-adjust sa anumang sitwasyon. Kaya niyang magpatawa at maging seryoso depende sa segment o sa tao na kausap niya. Kahit sa live shows na puno ng hindi inaasahang pangyayari, kaya niyang panatilihin ang kalidad at professionalism ng programa. Ang kanyang talent, kombinasyon ng talino, karanasan at kakayahang makisama sa masa, ang dahilan kung bakit nanatili siyang paborito ng publiko sa loob ng 3 dekada. Bukod dito, malinaw na bukas pa rin siya sa posibilidad ng pagbabalik sa telebisyon kung may magandang proyekto basta't naaayon sa kanyang pamilya at responsibilidad bilang ina. Ayon sa kanya, hindi ko isinasara ang pinto sa telebisyon. Kung may project na makakabigay sa akin ng tamang balanse para sa pamilya, handa akong bumalik. Mayroon ding espekulasyon na nagkaroon siya ng tampuhan sa ilang co-host, ngunit napatunayan ang kabaligtaran nang bumisita ang TVJ at iba pang dabarkads sa Amerika at nagkaroon ng reunion. Dito, malinaw na nananatili ang respeto at pagkakaibigan sa pagitan nila, na nagpapatunay na walang personal na alitan sa pagitan niya at ng mga dating kasamahan. Sa buhay personal, si Ruby ay nananatiling devoted sa pamilya. May 2 anak siya, si Tony na sumusunod sa yapak sa entertainment at voice acting at si AJ na dahilan ng kanilang paglipat sa Amerika. Bukod sa pagiging working mom sa consulate, siya rin ay hands-on sa bahay. Nagluluto, naglilinis at nag-aalaga sa mga pangangailangan ng pamilya araw-araw. Sa kabila ng pagkakaiba sa lifestyle kumpara sa Pilipinas, ipinapakita ni Ruby ang kahalagahan ng pagiging adaptable at resilient. Ngayon, mas pinili ni Ruby ang payapang buhay sa Amerika. Mas pribado, mas maayos ang medikal na pangangalaga para sa anak, at mas ligtas ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng pagbabago ng lifestyle, patuloy siyang nagiging inspirasyon sa mga Pilipino na mas pinahahalagahan ang pamilya kaysa kasikatan at ang dedikasyon sa tungkulin kaysa sa pera o fame. Ang kwento ni Ruby Rodriguez ay hindi lamang tungkol sa telebisyon o kasikatan. Ito ay tungkol sa sakripisyo, pagmamahal sa pamilya, pakikipaglaban sa mga hamon, at kakayahang manatiling matatag sa kabila ng kontrobersya at pagsubok. Ipinakita niya na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa kamera, kundi sa kung paano mo pinapangalagaan at pinapahalagahan ang iyong pamilya habang nananatiling totoo sa sarili at sa iyong prinsipyo.